Good afternoon, my dear sisters and brothers. In today's gospel, we heard the Lord choosing His 12 and giving them the title of apostles. It means that they are not only to be with them, eventually Jesus will send them. And the Lord could not have chosen a more controversial group of persons, a more diverse group of persons. Among the disciples chosen by the Lord, among the 12, there is a varying backgrounds. Some of them, like Peter and Andrew, were fishermen, while Matthew was a tax collector. Another, Simon, was a zealot. We could call makabayan o nationalist. Baka nga pwede pang leftist. And yet they are together. They're together. Well, because the one who called them put them together in spite of coming from varying or different backgrounds. I think if we reflect on this, I have to say that the goal of the Lord is to bring us together. Just like in the church, just like in the parish, we come from different backgrounds. Some of you are born in Manila. Others were born in provinces. Some of us are literate. Some even have college degrees. And some of our members in the parish or community have not probably even finished high school. Some believers are inclined to support this group of politicians. Others are supporting other group of politicians. So, iba't iba ang pinagmumula natin. Pero ang hamon sa atin ay ito, na sa kabila ng ating pagkakaiba, kay Kristo dapat tayo ay nagkakaisa. Jesus must be our source and reason for unity. Kasi kung sinasabi natin si Jesus ang ating sinusundan, pero ayaw naman nating kausapin ang ating kapwa, ayaw naman nating makatrabaho ang ating kapwa, ayaw naman nating tanggapin ang ating kapwa, duda ako kung talagang sinusundan natin si Kristo. Ang mga grupong nag-aaway-away ay dapat nagbabati-bati kay Kristo. Hindi ibig sabihin pareho tayo ng pananaw. It does not mean that we walk, simultaneously and in cadence. We may have different opinions about things, but we must be united in Christ. Pag lumabas po kayo, makakakita kayo ng mga karitela, no? May mga karitela sa labas. Yung gulong ng karitela, binubuo na iba't ibang bahagi, pero nakasentro sa gitna. Yun ay parang larawan ng pamayanan. Si Kristo ang sentro at ang lahat patungo sa iisang direksyon sa gitna. At mapapansin ninyo, habang napapalapit sa sentro, yung distansya sa pagitan ng mga bahagi ay umiikli. Malayo sa sentro, malayo ang pagkakahiwalay. Pero habang lumalapit sa sentro, ang distansya ay dapat na umiikli. A very good picture of what should happen in a Christian community. The center is Christ,
And the nearer we come to the center, the distance between us should be closer. That's the one. The second I would like to point out is this. Among the 12 chosen by the Lord, one would betray him. Another would deny him. And two will aspire for higher position. Siguro sabihin natin, Lord, pipili ka rin lang. Ito pa ang pinili mo. Di ba? Pipili ka na rin lang. Si Pedro pa ang pinili mo. Si Judas Iscariote pa ang pinili mo. Si San Juan at Santiago pa ang pinili mo, mga ambisyoso. Bakit hindi ka pumili ng banal, matalino, maayos? That's the wonder of God's call. Jesus called them not because they were holy. Jesus called them in spite of their imperfections. Jesus called them in spite of the fact that they are sinners. At ganun din tayo sa simbahan. Bakit ako ang pinili ng Diyos? Bakit kayo ang pinili ng Diyos? Bakit tayo ang tinawag? Merong mas banal kaysa sa atin. Merong mas mabait kaysa sa atin. Bakit tayo ang pinili? Ganyan ang misteryo ng tawag ng Panginoon. Hindi niya tayo tinatawag kasi tayo ay mabait, mabuti, walang kasalanan. Sapagkat sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating pagiging pasaway, ang tawag ng Diyos ay hindi nagbabago. And that is very mysterious. Why? Why me? Perhaps the Lord will say, why not? Why not? And so, the only way we can respond to this is, Lord, salamat po. Kasi sa kabila ng pagiging ako, ay tinawag mo pa rin ako. Amen.